Sa lunos-lunos ang sinapit ng ilang aso na matagal na palang ginagamit sa dog fight sa Indang, Cavite. At pasintabi po, pero ang ilan sa kanila tadtad ng matitinding sugat sa ulo at katawan, kaya't minabuti na isailalim na lang sa euthanasia. Saksi si Marisol Abduraman. Matira ang matibay. Yan ang batas sa pasabong ng mga pitbull na naaktuhan ng mga otoridad nang pasukin nilang isang compound sa barangay Mahabang Kahoy, Indang, Cavite nitong Sabado. Malinis ang fighting arena ng balikan ko kanina. Inalis na rin ang mga nakapalibot ditong kamera na pinaniniwala ang ginamit sa live na palabas ng dogfight sa internet para sa online betting. Pero naiwan pa rin nakakulong ang mga pitbull. May tadtad ng sugat sa katawan at meron pang may butas sa ulo dahil sa kagat ng kapwa-aso. Yun po, pag may mga sugatan talagang tinatayin namin yung mabiyak, sugat. Tapos pag may patay, talagang di na maagapan, nililibing na lang namin. Aso may namamatay mismo Marami sa rin. laban? Hindi, sa sakit. Ayon mismo sa veterinaryo, beyond medical rehabilitation ang kondisyon ng mga asong nandito. Maliban sa mga sugat na ating nakita di pa pang physical condition, meron na rin daw tama ang kanilang mga internal organs. Kaya kung meron man ilan sa kanila na pwede pang maisalba, nangangailangan na raw ito ng confinement o round-the-clock monitoring. They give supplements para sa mga ganyan, tapos yung training nila, yung exercise for muscle build-up, tapos yung stamina, kakaiba compared sa mga common na aso. So minsan, yung pagbibigay ng supplements na gano'n, pwedeng masira na yung kidney or liver nila. Sa sobrang lala ng kondisyon ng ilan, kinailangan na silang isailalim sa euthanasia o yung pagturok ng pampatulog hanggang mamatay. Kaya gano'n na lang ang galit ng sinamahan kong animal welfare group na muling nagpunta sa lugar. Gambling syndicate to eh. And malaki talagang ang scope niya, plus grabe yung it's being fed live sa internet. Parang online betting. Kinasuhan ng 6 na Koreanong operators ng dogfight ng paglabag sa Animal Welfare Act at anti-gambling. Gayunman, posibleng nangyayari rin daw ito sa ibang lugar kaya mahiling ang Animal Kingdom Foundation. So kung may mga alam kayo na nagbibenta ng may bumibili ng mga pitbulls na hindi lang isang binibili, basta parami, bili ng bili, ipaalam sa local police or ipaalam nyo sa amin. Ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Samantala, bababa ang sigil sa kuryente ng Meralco ngayong Disyembre. Ayon po sa Meralco, bumaba ng 27 centavos ang singil sa generation charge o yung binabayaran sa mga power generating company sa paglikha ng kuryente. Sa mga bahay na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours, mababawasan ng 54 pesos ang inyong electric bill. Gayunman di malinaw kung bababa rin ang singil sa Enero. Nakadepende pa rin daw ang presyo ng kuryente sa presyo ng petrolyo at foreign exchange rate. At sa showbiz saksi, uminit ang ulo ni Annabel Rama sa pagdinig ng reklamong libel na isinampa laban sa kanya ni Nadia Montenegro. Hiling pa rin ni Nadia, i-release na ni Annabel ang dalawa niyang anak bilang talent. Darito ang report. Sa ganito, nagtapos ang preliminary investigation kanina, kaugnay ng dalawang reklamong libel na isinampa ni Nadia Montenegro laban kay Annabel Rama. Nag-ugat daw ito sa mga mapanira umanong tweet at pahayag sa telebisyon ni Annabel na talent manager ng dalawang anak na babae ni Nadia. Aliana, huwag ka umiyak. Have to tell the truth. Okay? Tell the truth! Hindi tuloy napigilan ng mga batang mapaiyak. Siya yung tinanong ni Fiscal eh. Tapos ang layo na nung sagot, tapos hanggang wala na. Sinungaling siya eh. Dinay ka piskal. Tapos parang dididiin niya ako. Sabi ko, magsabi kang totoo sa harapan ng piskal. Huwag ka magsinungaling. Nagsimula ang iringan sa hiling ni Nadia na i-release na ni Annabel ang kanyang dalawang anak bilang talent dahil hindi na umano maganda ang takbo ng kanilang career. Wala rin umano siyang pinirmahang kontrata na formal na nagtatalaga kay Annabel bilang manager ng kanyang mga anak. Kaya naman ako nagpaparelease na sa kanya noon pa kasi takot na takot na yung mga bata sa kanya eh. Pero ang sagot ni Annabel, Kumikita ang bata, akala mo, superstar. Ipinaparelease na sa akin, hoy, manigas ka. Hindi ko release ang anak mo. nakatakdang magsumite ng kanyang counter affidavit si Annabel. Para sa saksi, Rosetti Rivera nag-uulat. Samantala, formal nang naghain ng petisyon ang kampo ni Rian Ramos laban sa dati niyang nobyong si Mo Twister o Mohan Gumatay sa tunay na buhay. Application for temporary and permanent protection order ang hinihingi ng kampo na aktres sa Muntinlupa Regional Trial Court. Yan daw ay para pigilan si Mo sa umunoy verbal, emotional at psychological abuse niya kay Rian at sa kanyang mga kaanak. Patuloy na sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ni Mo Twister.
Agad namang inilista ng opisyal ang Office of the Clerk of Court ang petisyon at iraraffle daw sa Lunes kung kaninong sala ito diringgin. Sa family court to eh. Yung pinel nilang kaso sa family court. Iraraffle to pero assign na sa family court. Sa sports aksi, kung dati surfboarding lang ang uso, ngayon nagiging patok na rin ang sandboarding o yung pagpapadaus-dos sa buhangin. Kaya naman dinarayo ngayon ng mga sandboarder ang nag-iisang disyerto sa Pilipinas na matatagpuan sa Ilocos Norte. Narito po ang report. Mabato, mainit, at mabuhangin. Para sa ilan, tila pang background na lang sa picture-taking ang katangi-tanging disyerto sa buong Pilipinas na matatagpuan sa Ilocos Norte. Pero hindi raw para sa ilang sports extremist. Ang disyertong ito, perfect paradise daw para sa bago nilang kinahihiligang sports, ang sandboarding. Gamit ang specialized board na ito, magpapadulas ang rider mula sa tuktok ng sandhill. Para sa mga beginner, pwedeng nakaupo muna sa sandboard. Yung una ay natatakot ako. Ngayon enjoy na ako. Pero pag confident ka na, pwede nang nakatayo na animoy nagsiskateboard. Nervous at first, pero super enjoy na when I'm already at the slopes going down. Andun talaga yung adrenaline mo, yung rush. So, exciting talaga siya. Pero si Chris, na halos 8 taon na nagsa-sandboarding, di na kontento at naglagay pa ng rampa bago magpatulas. Di bali ng araw ang paminsan-minsang pagsemplang. Wala, mahirap Pero masarap. Masarap dito, nakakakain ka ng buhangin eh. Dahil sa buhangin nagpapadulas, di rin daw basta-basta ang ginagamit na board. Katunayan, gawa ito sa 3 layers ng kahoy. Maraming layers yan eh. Tapos ino-oil pa siya, wino-wax siya para mag-slide siyang mabuti doon. At para masigurong ligtas, kailangan ding magsuot ng helmet ang bawat rider. Taong 2009, nang sinimula ng Lawag Ecotourism Adventure Development Movement ang sandboarding activity dito sa Barangay La Paz. Kasi yung sand dunes, unique sa Philippines and it's known na dito lang meron ganitong kalawak na sand dunes. Gusto namin na may memorable experience ang bawat isang turista o guest o visitor na pupunta sa Ilocos. Sa halagang 2,500 pesos kada oras, pwedeng-pwede nang ma-enjoy ang sandboarding. Kasama na din ang pagsakay sa 4x4 vehicles na maghahatid sundo sa inyo sa disyerto. Mas maganda yung experience pag kasama yan. May experience mo talaga yung dunes, magkukrus kayo. Dahil unique sa buong bansa ang kanilang sand dunes, itinuturing daw itong National Geological Monument ng Ilocos Norte. Ang sand dunes po natin ngayon, I think yan ang pinaka-centerpiece ng tourism thrust namin dito sa Lawag City and Ilocos Norte. Kaya naman puspusan din ng mga Ilocano sa pangangalaga ng likas na yamang ito. Bawal Sa embassy ngayong taon. Mismong si Pangulong Aquino ang nagbigay ng parangal kay Father Eduardo Vasquez Jr. o Father Ponpon na nagbibigay rin ng ulat mula sa Maguindanao at Cotabato para po sa GMA News. Kinilala ng embahada si Father Ponpon dahil sa kanyang serbisyo publiko sa pamamagitan ng itinatag niyang media group na iWatch. At bilang Aquino Fellow for Journalism, bibisita si Father Ponpon sa Amerika para sa Professional Exchange Program. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, magkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na po ang Reporter's Notebook. Ako po si Vicky Morales. Baka igan, 19 na araw na lang, Pasko na. Ako naman, Arnold Gravio, hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi.